So magandang araw kabol, sa video na ito pag-uusapan po natin ang iba pa pong maiinit na rumor po kabol na nilabas ni Snow Badwa. Especially kabol, ito pong patungkol nga po sa mga salaries po ng MPBL at saka ng PBA kabol, yung mga pag-uusapan natin. So mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button kabola. So start muna natin siguro kabola dito po sa comments po ng mga fans kabolan. Sabi po dito, Converge ang kumuha kay Mikey tapos sa ibang team lalaro ni Raniela sa alin na ba si Van Dehain? Mikey Williams Biberman na sa Converge, Fiverr Xers at maglalaro siya na sa Converge. Hindi po siya pwede pumirma lang po sa Converge. Yung rights niya po nasa TNT pa din. Kailangan po trade ang maganap. Victorina Villaluna, hindi nagaano magaling si Mikey. Kita sa laro niya, SGA struggle siya sa Dubai, mas magaling si Bearfield. Of course, hindi naman nakakapagtaka kung lumamlam na po yung laro niya kasi matanda na rin po si Mikey Williams. Linlin Mata, patay na Mikey. Kung sa Blackwater ka mapunta, saan mabuhat mo sa finals? Ayun. Hopeful siya for Blackwater. Arnel Hingaton, Converge na yan si Mikey Boss. Pa-shout out Arnel from Bogo. Risita Cabado, wala yan, usapan lang yan, pinagsasabi mo. Wala siyang paniniwala dito po sa trade rumor po na nilabas po ni Snow Badwa. So let's talk about this salary thing na nilabas nga po ni Snow Badwa. So basically, pino-point out niya kabola, eto nga pong malaki pong discrepancy or lumalaki pong difference in terms of salary ng PBA po kabola at nito pong MPBL kabola. So balang ang pino-point out kasi nito pong si Snow is that lumalapit na po kabola. Hindi actually, lamang na eh. Mas malaki na po yung offer nitong MPBL teams. Ilan po sa MPBL teams kesa po sa offer ng PBA. Which is of course nakakabahala. Diba? Nakakabahala po una yan kabola. Kasi nga po, PBA dapat kasi sila yung top league dito. Pero ngayon nga, dahil sa mga rumors po na ito, nakakabahala na. So according kay Snow kasi 1.2 million ang parang salary daw ni Greg. 1 million lang daw dati sa Ginebra. Diba? Of course, yung mga offers po sa mga young players like kina David Deponso at saka dito po kay Enzo Serrano, diba kabola? So may malaking differences po yan kabola. Yan laki. So parang kayo, nagiging problema ngayon itong salary cap kabola. Especially yung paglilimit po sa pwedeng i-offer sa mga batang players, especially sa mga rookie player. Actually, hindi lang naman po patungkol to sa MPBL. Overall talaga, yun pong pagkakaroon ng limit sa offer po sa rookie is a really big issue right now nito pong PBA kabola. Now, ang usap-usapan po dito ngayon kabola is that ano po ang pwedeng gawin ngayon ng PBA kasi itong MPBL kabola, iinit at iinit lang yan as long as maiwasan po nila yung kontrobersiya po sa gambling na parang yun po yung pinakamalaking pwedeng sumira kasi talaga po sa kanila yung kabola. Pero sa palagay ko, iinit at iinit lang po ang MPBL because of the regionalistic po na mindset ng isang Pilipino. So with that kabola, now talagang on the limelight on the spotlight PBA. Now they have of course options there, pero one of the options that they should not really consider is not to do anything. Kasi if they will not do anything, I think kakainin talaga sila in the future ng MPBL. Am I saying na in the future kapag hindi po gumalaw ng maayos o mag-decide ng maayos ang PBA, higitan po sila ng MPBL? Yes, I think that is a possibility. Dito pa lang sa salary, yan na yung kumbaga isang malaking factor na pwedeng mangyari yan kabola. Diba? So, ito po isang rumor po na nabanggit pa. So, sabi niya Snow dito, pwedeng magkaroon daw sana ng trade itong dalawang nasa picture. And it was Phoenix and NX yung nasa picture. Ang tanong kabola, sino mga players po yung mga pwedeng involved? Dito sa picture kasi, nandito si Perkins na alam naman natin na mainit na init po sa trade rumors kabola. Richo Rivera was also brought into some trade rumors last year kabola. Tyler Tio is also part of some trade rumors kabola. So those players are the possibility for Phoenix. Pero ang dami kasi nilang tradable player eh. So pwede yung iba rin. And then alam naman natin, maganda naman yung trade relation ng NLEX saka
Phoenix. Pero last time, clearly, NLEX won. So, sana makabawi naman ang Phoenix, diba? Para hindi sila mabangkit na farm team po sila ng NLEX. Kababa sa mo, magkakaroon ka lang talaga ng trade ng NLEX at saka Phoenix. Comment lang po sa baba.